Nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Ngayong tag-ulan po, marami sa atin ang nakakaramdam ng pagkalungkot na kung minsan ay hindi maipaliwanag kung saan ba na ito nanggagaling. Nako, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasama ang ating favorite resident morning doctor na si Dr. Chard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Deems. Happy Wednesday. Happy and Wednesday. Good morning din po, mga kapatid. Para po ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit may iilan sa atin ang nalulungkot tuwing umuulan, makakasama natin ngayong umaga ang psychologist na si Dr. Rhea Villa. Good morning, Doc Rhea. Good morning, Doc Doc. Rhea, good morning. Thank you for making your way to our studio on Good Morning Kapatid today. I know that a lot of us will really relate sa pag-uusapan natin ngayon kasi hindi natin naiintindihan bakit ganun. Parang bigla akong nalulungkot or parang meron kang parang rainy blues. Yes, totoo yan, Mommy Deems. Kaya naman, eto, Doc, ang tanong ng ating mga kapatid, ano nga ba, Doc, ang seasonal affective disorder? Oo, ang seasonal affective disorder or SAD, meron tong kahulugan na nalulungkot ka kapag walang araw. So usually, kapag malamig, kapag gloomy, katulad last week, Doc, di ba, ang daming halos buong week na umuulan. So may nakakaramdam tayo ng lungkot or loneliness at hindi minsan natin ma-explain. Pero nakaka-apekto yung lack of sunlight at yung environment. Oo. Dok, ano ba yung karaniwang sintomas ng seasonal affective disorder? Usually, subtype kasi ito ng major depressive disorder. Okay. So kapareho ito ng depression. Mabigat or lethargic, minsan tulog ng tulog, minsan walang gana kumain. So yung simptomas ng depression, nakukuha, although ang key feature ng SAD is kapag nag-change ng weather. Yan. Pero Doc, ano naman yung pinagkaiba ng pangkaraniwang kalungkutan doon sa seasonal affective disorder? Yung karaniwang lungkot kasi, minsan alam natin yung source at kapag napag-reflecta natin or naayos natin, nawawala. Ang seasonal affective disorder, hindi lang siya basta lungkot. Every certain month or season, nag-hit sa atin yung loneliness or depressive symptoms. So hindi lang siya nawawala-wala. Minsan every year, nagkakaroon tayo ng ganito. Usually papuntang Pasko, usually pagka rainy season. Actually, marami tayong mga migrant workers, yung OFWs natin, na nasa malalamig na lugar, sa Europe, sa Canada, sa US. Ito ang mga prone sa seasonal affective disorder. Ang galing, no? Kasi may tawag pala dun, Dok. Akala ko kasi for the longest time, parang pag inisip mo lang, ay, nasa sad ka lang. Ano ba naman itong panahon? Nakakalungkot. Diba yung kadalasan na sinasabi nila? Pero, Dok, sa kultura natin mga Pilipino, meron bang epekto rin yung mga alaala o karanasan sa tuwing umuulan? Halimbawa, yung baha. Siyempre, maraming mga nag-evacuate niyan, may traumang kaakibat yan, or minsan, diba, kapag umuulan, dyan mo mafe-feel na yung mga breakup na pinagdaanan mo, parang doon mo naaalala. May epekto ba yun? Oo, maganda yung tanong. Actually, may tinatawag na associated memory. So kapag nangyari yung unpleasant na memory na yon sa tag-ulan, nalilink nga natin ngayon yung experience na yon every time may rain or pag malamig. So nagiging emotional cue yung rain at nagfa-flashback. May mga emotional flashbacks tayo doon sa yung mga experiences na nangyari during that time. Would you say these are also triggers, Doc? Yes, correct. Trigger siya. So dahil yung brain natin, magaling yan mag-shortcut, pag umulan, automatic yung unpleasant na memory. So nagiging trigger nga siya. So, is it the same, Doc, pag kunwari may naririnig ka na tugtog from your childhood, parang naaalala mo yung kabataan mo? Parang ganun din yung correct, konsepto very nito. nostalgic, no? Pero this one, na-i-elicit ngayon yung mga emotions, no? So yun, dahil nagsha-shortcut yung brain natin, may schema, automatic pag ulan, ayun na, malungkot. Pero Doc, bukod sa psychological effects na dulot ng seasonal affective disorder, maaari bang makaapekto, Doc, yung mababang serotonin levels at madalas na kalungkutan sa ating mga balat? Maganda yan, ano? Kasi kahit anong ipilit natin, kung may biological factors tayo, katulad ng low serotonin, which affects yung mood natin, at yung dopamine, no, pag lethargic tayo, mas prone talaga tayo magkaroon ng seasonal affective disorder. Kaya very important ma-regulate yung mga patterns natin para rin umayos yung mood natin. Pero alam mo, Mami Dims, related din talaga to sa skin natin. Kapag nalulungkot tayo, napapansin natin, di ba, nagbe-breakout tayo, nagkakaroon tayo ng acne. Yun mga indicators, yes, no? oo.
Ganun talaga Oh, yun. kasi 'di ba, hindi lahat talaga ng pinagdadaanan natin, usually ako naniniwala ako na it really comes out on your skin. That's why a lot of people, unless meron kang genetic na meron kang namana na I don't know, ako kasi yung mga anak ko may mga eczema, so sa akin nila nakuha. But usually talaga it's in the skin, yun yung medyo mabilis magsabi na ay may pinagdadaanan Si ito. eczema That's right. actually stress-related, di ba? Yes. Oo, So, totoo. nag-trigger lang din siya, Doc, kapag meron kaming parang iniisip. Ako, pag lagi akong parang may iniisip, lagi naglalabasan yung mga yan. Or sometimes food also. No? Yes. Pero alam mo kasi, Mommy Dims, kapag nangyayari ito, bumababa yung serotonin level. So, ibig sabihin, tumataas yung stress hormone mo, which is called cortisol. Kaya yan. Ang ganda. Doc, siguro ako na lang, kasi I know that it's a long conversation. Ang gandang pinag-uusapan natin to kasi at least normalize natin na pwedeng pag-usapan ng emosyon. Kasi dati, di ba, ang emotions, we veer away from it. We think it's too scary to talk about. Pero ngayon, head-on natin tong hinaharap because of you, no? Doc, any social media accounts we can find you on and i-promote na rin natin ang ating libro. Yes, so I wrote a book, Tama na Brain. It's a Filipino... Tama na brain? Tama na Brain. But dapat gumawa ka na rin, Doc, ng tama na heart. Exactly. Ay, Magandang tama na idea. mouth. Para sa mga kapatid kong nandito. Pero ito, Doc, ay tama na brain. Tama Dun na muna brain. tayo. Yes, Oo. it's a Filipino's Guide to Overthinking. Kasi sa thoughts natin, nagsa-start yung how we see life, how we communicate to people. So, magandang preventative na yung approach natin when it comes to mental health. So, hindi naman lahat nakakapunta sa psychologist. So, being a Filipino psychologist, gusto kong i-reach out, no? Kung meron kayong growth plan or conscious kayo sa mental health, baka makatulong yung book, no? To really understand our thought patterns. So, yun. So, it's available naman sa mga online shops. And if you could follow me for some free tips, I'm on TikTok and other social media under Psych Rhea Villa. Psych Rhea. I love it. Maraming salamat, Doc. Doc Rhea, thank you. Doc Richard, thank you. At sana ay maraming naliwanagan sa mga kapatid nating nanonood ngayon tungkol sa usapin ng kanilang brain at ng kanilang emotions. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.